Good morning guys. So may house tour ulit tayo dito sa may Huron Street. So maganda yung area, napakaganda ng mga bahay. Ito talaga yung mga type ko, lumang bahay. Kasi mahilig ako sa mga historical site. Kaya ayan, so nakikita nyo sa likuran ko. Medyo ano na to, siguro mga 50 centuries pa to bahay na to. Nadaanan lang namin to, hindi ko ina-expect na may house tour kami, na meron na naman tayong open house na madadaanan kasi dapat nasa community center kami ngayong linggo, pero since may nakita nga kami, priority syempre yung house tour. So tingnan natin. Ang ganda nitong community na to kasi gusto ko itong mga cute na bahay kasi ano siya, nagandahan ako sa design. So okay ba kasi yung mga preference ko. Ang ganda na yung community, simple lang siya. Preferred ko sa bungalow style kasi ayoko ng mga may stairs. Dahil nga alam nyo na malapit na tayo mag-retire so gusto ko isa bahay lang at saka maliit na bahay, bungalow style, walang hagdan, talagang yung parang kasing mura lang ng rental fee namin, ganun lang siya. Under the carpet. Office, 2 bedrooms, bathroom and kitchen. How old this house is? 1951. Oh, nice. Yep, the roof. But the kitchen is just this small. Have you seen the backyard? Not yet. Ilan yung kwarto? Ano to? Parang sira naman yung mga door na. Okay na. Pwede na. Parang matapos na yung Wow! Ang ganda ng meron silang music area. Hindi kasama yan, syempre. Madali niya. Hindi daw kasama to, yung mga music area. Office niya to eh. Pero pwede ko itong gawin. Cute to. May bata na nakatira dito. Diba? Kaila Ivy, ganito lang eh. Get the shit. Hey, buddy. Ayaw. Why are you staring? Are you transferring to another province? Invade mo yung space mo. Just ka na. Nababa siya. Nah, Bray. Yeah. We like cats. We're a cat person. So looks so fluffy. I like this cat. The cat. Sa pong ko dali video. Ayan.
Arigato. Hi. Bye. 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 Basement di mo nakitahan. Wala na. I saw it. It looked haunted. Pwede na din. That's for the cat. Ito. Ito pala siya nakatira. This is their home. Pwede. Gusto ni Miguel. Pwede na oh. Kay Miguel oh. Ano yung may-ari nito? Madali na siguro. Ano yung box? Kaso wala siyang open yung parang gar. Ay, pala ng pusa ito. May pusa. May tayo ng pusa. Let's go. Oh, Oh my God! No, mababa siya. Inaharang mo lagi. Dito muna. Kung mapifeel mo na bumili ka ng bahay sa Canada, hindi yung townhouse na... Uy, hindi! just look at it. Paano ka makakapasok dyan sa likuran? No, just look. It's closed. Okay. Kung kasama po siya, bibiling ko na siya. Ganda niya. Hindi ko type yung backyard. Huge. So, ganito kalaki yung backyard. Ang haba, oh. Pwede ka maggawa ng pool dito. Magpagawa ng pool. Parang nakita ko to sa listing. Pinakita. Sa'yo lahat yun, oh. Ganda. Ha? It's huge. So, ayun lang guys. Maganda yung bahay. Worth 519 siya. Medyo pricey pa rin siya. In-expect ko na sa 400 lang siya. Kasi yun yung sabi ko sa nakausap namin dun sa sales. Medyo ano daw talaga. Ganun talaga ang presyo daw ng mga bahay dito sa London. Iba Grabe. talaga yung ano, Maganda siya talaga. 1950s. 1950s pa daw. Ano? So, 51 years old na yung bahay. So, ngayon, na-spend namin is $120. So, medyo above na naman siya dun sa average na budget namin for this week. Papakita ko lang sa inyo yung mga nabili namin. So, same pa rin naman. So, nag-grocery kami sa Freshco. Kasi dun meron kaming SIM points doon. So, yan. Ipakita ko na sa inyo. So, ito, fish. This is $5. Tapos, chicken. Siguro mga 3 lutuan namin to. Kasi gagamitin ko siya for siguro apitada, tsaka sopas, tsaka chicken tinola na rin. Tapos, ito yung favorite ko na salmon. Ayan, ito lagi kami bumibili talaga nito kasi favorite ito ng anak ko, pang baon niya at breakfast. Tapos pork, panggisa ko yan sa gulay. Tapos ito, masarap po ito, kaya bumili kami ulit. Medyo mahal nga lang siya. Pero madali itong i-prepare kasi air fry lang namin ito. I think this is, yeah, $10 to. So ito, ground beef. Bumili na rin kami ng lunch namin. Sardinas lang talaga kami pag nag-lunch. Minsan, kamote. Yan. Tapos, asparagus. Baby butcher. Saka ito. Baby spinach. Kasi lagi akong nagugulay. So, kamatis. Talagang i-delete na kamatis talaga ito. Kasi papa chicken tinola. Lagi akong may luya. Potato. Ito lunch ko na rin minsan breakfast. Yung avocado. Marshmallow. Walang mga wala namang bagong nabili ngayon. Kasi ito pang baon din sa school. Yan.
kasi sale siya, 50%. So, bumili na rin kami. Nagbusan natin ng sibuyas. So, this is $2. Tapos fruits. Neville, orange. Pambaan sa school. Tapos ito, mura lang to. $1.5 pag dalawa. So, gusto ko rin to. Minsan na-alternate ko rin to sa milk muna. Tapos ito, favorite din namin. Marble cake. So, yan po yung mga nabili ko this week. So, yan. So, naghahanap pa kami ng iba pang ways para makatipid pa. Kasi sa ngayon talagang mataas pa rin yung prices ng mga foods dito sa Canada. So, sa ngayon, talagang tipid pa rin kami. Talagang hindi tumataas yung budget namin. So, talagang kung ano lang talaga yung kaya namin bilhin, talagang stick lang kami sa ganung budget. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. Hello guys, welcome back. So this is my first time to vlog yung about clothing haul naman tayo. So this summer season, so naka-prepare naman yung mga clothing na gagamitin natin for upcoming trips at saka events. So first time ko dito sa Canada na mag-ipon ng mga damit para mas organize. So syempre every season dito parang dinidispose lang kagad yung mga damit natin. So, nabili ko itong mga damit nito for 3 months. So, starting from May, June, July. So, naipon ko yung mga damit na to na hindi ko pa siya nagagamit. So, papakita ko sa inyo yung brand. So, Dynamax. Ito yung products na nagustuhan ko dito. Yung pure products kasi maganda yung quality niya. Tsaka, fit talaga sa akin kasi sobrang napakaliit ng size ko. Double extra small. So, yun. Pakita ko sa inyo yung 6 different outfits na dito natin sa December. Kasi pag dito, pag summer, lahat ng mga babae dito talaga todo dress sila. Tsaka talagang naka-sports bra or todo outfit talaga sila. Kasi syempre, talagang sinusulit nga namin yung summer dito. So, itong summer na to. Yung top. So, para siyang tank top. So, yan. So, ang price po nito is $24.95 Canadian dollars. So, medyo pricey nga siya. Pero maganda siya, guys. Sobra. So, ito yung paborito kong sportswear. So, gagamitin ko to rin sa office, sa mall, any parties, pwede siya. So, yun. So, another tank top na naman na nagustuhan ko, yung favorite color ko, yung turquoise, green, and blue. So, napaka-sporty niya at siya, napaka-casual. So, kahit saang event, kahit mamasyal ka lang sa park, so, pwede siya. So, maganda nito is kahit ano, pwede siyang i-pair. Pwede mo siya i-pair kahit sa skirt, sa shorts, sa pants. So, mahilig talaga ako sa yung mga loose pants. So, talagang type ko siya. Ang ganda ng tela niya. Talagang cotton. So, yung price po nito, ito na yung pinakamurang nabili ko sa Dynamite. Kasi nung nakita ko pa lang ito sa catalog niya, talagang type ko na talaga siya. Ang ganda kasi sa model. So, ito po ay $19.95 Canadian dollars. So, meron pa isang color nito is, yung gusto ko rin, yung type ko orange. Pero kasi ang dami ko ng may ganun na akong top. Kaya mas pinili ko to. So, must have sa akin to. Kasi kahit suotin ko to siguro, wash and wear. So, favorite ko talaga to kasi nga sobrang ganda niya sa mata. At saka ang ganda ng tela niya. So, cotton siya. So, pwede siya pang bahay, or pang mall, TV parties, pang office. So, lahat pwede po siya. Kahit party, pwede pa rin. Kasi pwede ko siyang i-pair dito sa skirt. So, yung price niya, ito na yung pinakamurang nabili ko sa Dynamite.
price niya is 19 Canadian dollar. So, pag kinonvert mo sa peso, syempre halos, I think mga nasa $900. 900 pesos siya. So, yun. Napakaganda nito talaga. Ang ganda-ganda niya. Napaka-comfy. Yung parang parang confident yung dating niya. Kasi nga, hindi siya ganun ka-formal. Tama lang, napaka-sporty ng dating niya, guys. So, yun. Kahit ano pwede i-pair dito, shorts. Maganda rin siya sa mga pants. Kasi mahilig talaga ako mag-pants. Yun. So, ang next naman yung skirt. So, may pair po ito, pero hindi ko type yung pair niya. Kasi yung pair niya, tank top na hindi stretchable. Parang hindi ako makahinga. So, yun. Maganda rin sana yung pair niya. Type ko rin sana. Pero, syempre, gusto ko yung skirt lang. Kasi kahit ano pwede naman i-pair dito. Pwede rin siya i-pair dito sa tank top. Or kahit anong color, pwede siya. Tsaka, syempre, maka-versatile nito yung skirt nito. Pwede ito. Maganda rin ito sa pang-trips. Mga pang-travel, pang-photoshoot, pang-office, para may pagka-Korean style siya. Maganda to i-pair sa mga close neck na mga blouses, long sleeve, yung pang-winter. Pwede to i-pair sa boots. Maganda. So, ito yung pangalawang skirt ko. Kasi talaga akong mahilig mag-skirt talaga. Kasi syempre, mas, hindi ka gano'ng makagalaw pag naka-skirt. Pero ito, maganda siya. Versatile niya. So, yun. So, another set na naman nabili ko. Ito. Talaga yung pinaka-specialty ng product ng Dynamite ay yung mga dress. Talagang ang gaganda lahat ng dress niya. Talagang pang-summer talaga yung collection. Itong black. So, napaka-formal. Hindi talaga ako mahilig sa black. Kasi nakakaliit siya kasi para sa akin kaya nakakasling lalo kung pumapayat or naging slim lalo. So, yan. Ano siya, bodycon dress. So, maganda rin to sa pang-office. So, nakaka-inspire kasi magsuot ng ganitong dress. Nakita ko kahit yung mga boss ko, yan, nahilig sila sa ganitong dress. Para bang, na sa kanila to, talagang pang daily outfit na nila sa kanila. Pero sa atin kasi parang lakas makasosyal ng mga ganitong dress na to. Kasi alam mo naman, pag sinabing black, diba? Yan, kahit anong occasion yan. Lalo na pag mga party, meet-ups, mga special occasions, or pang church. So, pwede. Pero ito kasi is gagamitin ko to for Toronto. Kasi meron kaming biyahe doon. Meron kaming Instagram shoot para doon. So, bagay na bagay ito sa mga breaks. Kasi, classic yung dating niya. Diba, pang vintage. So, yun. Maganda siya. Stretchable. May zipper sa likod. So, yun. Ang ganda nung length niya. So, bagay na bagay sa mga pang city tour. So, next outfit, ito yung another favorite color ko din siya. So, hindi ko alam, parang burgundy yung color niya. Ito talaga, hindi lang ito pang summer, kundi pang autumn. Kasi ito yung color ng autumn. Favorite season ko. So, gagamitin ko itong dress na to. Siguro sa Thanksgiving. Kasi meron kaming mga special events for Thanksgiving. So, yan. So, ang ganda. Favorite ko to, guys. Kasi alam nyo, backlist to. Diba? Parang, ito yung mga sinusuot ng mga celebrities. So, talagang, itong party siya, ang ganda. Napakagaan niya suotin. So, satin color. Satin yung tela. So, ang ganda kasi ng satin. Kasi napaka-comfy niya. So, hindi siya makate. Talagang kahit sa wedding, pwede na itong suotin, pwede rin ito pang-abay. So, maganda talaga siya. Pang-trip siya, lalo na pang-beach. So, napaka-versatile din itong dress na to. May zipper siya. Stretchable siya na satin. So, ito yung parang specialty talaga ng Montreal. Yung tela, ang ganda. As in lahat. Hindi lang yung design, yung color, yung tela. Para sa akin, napaka-perfect ng dress na to. Parang, hindi ko to ito-trade or talagang gagawin ko talaga siyang
collection. Hindi ko siya ibebenta kahit siguro after ilang years. Kasi ganun ako, may pagka-sentimental ako. Depende sa ganda ng dress. So, nire-reserve ko to sa Thanksgiving. At kasi nga sa fall, gusto ko naka-blend yung color niya. So, maganda rin to pang photoshoot sa city, yung may mga maple trees. Diba? Yung color of autumn. Ito yun guys. Kaya favorite ko to. Favorite season. So, yun. Talagang nakakalakas malakas pa ka-social nitong ganito to. At yung the last but not the least, another favorite, brown color. So, pwede din siya sa autumn kasi brown. So, before natapos yung autumn natin. Charan. So, ang ganda niya. Napakaganda na outfit nito. Kasi may siya. Ang ganda ng design. So, mahilig din ako sa polka dots. So, syempre talagang classic kasi yung polka dots na parang may pagka-vintage yung dating niya. Yan, pang party, pang office, pang any formal events, pang church. So, yan. Syempre, sa 10 yung color niya. Yung price pala ng mga dresses is, pare-pare siya, $69. Pero ito, yan, $69 lang ito guys. So, lahat ng mga dress na nabibili ko sa Dynamite, ganun yung price, $69. So, kahit anong tela pa siya, fix lagi yung price niya. So, another favorite ko rin to. So, yun. Ang ganda ng haba niya, maxi dress. So, yan yung mga kinokolekt ko, maxi dress, kasi mas gusto ko yung, ayoko na masyadong nakikita yung legs, kasi syempre, medyo kailangan ibagay ko yan sa age ko. So, ayoko na masyadong revealing. Yan. At saka, ang lakas niya makatangkad, kasi nga pag parang matangkad ka sa picture, at saka parang sobrang social na tingnan. So, yun lang guys. So, sa 5 outfits ko na to, cotton na ako for the summer. Kasi hanggang autumn ko na rin tong mga dresses na to. So, yan. Actually, itong brand na to, kailan ko lang na-discover. For almost 2 years ako dito sa Canada. Ngayon ko lang na-discover itong brand na to. Kasi before, laging H&M tsaka Zara lang yung nasusuot ko. Pero nung nakita ko itong Dynamite, akala ko kasi pricey siya na hindi ko afford. Akala ko mga more than $100 siya. Kasi ang budget ko lang talaga is usually mga hindi lalagpas dapat ng $60. Pero ito, worth it na worth it siya talaga. So, nagsisale din naman to minsan ng up to 30% off. So, yan. So, talagang hindi siya na-face out. Para bang yung dress na to anytime, hindi siya nawawala. Kasi nga classic yung dating niya. So, yun lang guys. So, see you for my next haul for winter. Style, tube dress. Pagkaka dito, kahit manipis siya, kasi tinry ko itong suotin nung bago mag-summer. So, medyo malamig kasi ang weather dito. Kaya niya guys, kahit kaya kong maglakad ng ilang oras na sa park na ito yung dress ko. Kasi parang may pagka-magic tong dress na to. Kasi kahit ganito siya kanipis, parang may pagka-heat tech yung dating niya. So, ito yung maganda. Pinaka-gusto ko dito sa mga Montreal products, lalo na sa mga clothing line nila. Kasi talagang naka-design talaga siya dito sa Canada. Kasi syempre sobrang lamig nga dito. Hindi tayo makapagsuot ng mga yung mga dress or yung mga mas comfy na dress kagaya nito kasi medyo manipis nga siya. Pero itong